Ingon sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Okay? Ang word ni Solomon nga gihatag sa Ginoo, it's because he experienced everything and nasayod siya nga ang residence sa pride is in the heart. Ang heart na to, bantayanan. Nganong bantayanan man? Because everything you do flows from it. Okay? Ang uban nga version sa King James, gigamit wellspring. Everything nga nahitabo sa imong life, nag-originate sa heart. So if it originates from the heart, wala ta kabalo nga ang atong heart full of pride. One reason nga nung daghang mag-asawa, magtiayon, hangtod karon na nasa lagyo nga lugar, ang uban naglagyo na og balay, naspikas balay, ang uban wa na tingganay, ang common denominator, pride. Ang manag-igsuon, way tingganay, ang common denominator, pride. Ang kauban sa church, wa nay ang dating best friend, wala na, tanan is pride. So, everything you do flows from it. So, the Word of God says, guard your heart. Okay? So, bantayanan kaayo nga ang ato ang heart is bantayan. Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Kanang word nga deceitful, bisan ang tag-iya sa heart, kayang ilaron. Desperately wicked, who can know it? Put pasabot, wa jud ka kabalo. Manang question mark. Who can know it? Kinsa goy nagtuo? Okay? So, your action determines where your heart belongs. Sa imong action, sometimes, ato nang i-figure out nganong nabuhat ni mo to. Ngano ka? Basin pride. Okay? So, wicked, dayon, deceitful. Mao ni ang heart. Ug wa ka kahibalo nga ang imong heart wicked na. Wa ka kahibalo. Unya, di pagita teachable, muna importanteng teachable ta. Kay naay mga conflict usahay nga ang ubang tao makasulti sa imong pagkaikaw, kung di ka teachable, imo tong dibdibon nga imong isipon nga murag dautan siya kay giingnana ka, pero ugbot hunaw-naon maoy iyang napansin. Mali ba day kung motoy napansin niya? So, mo na ang pulong sa Ginoo nagaingon, Jeremiah chapter 17 verse 10, I the Lord that search the heart. So, when God measures man, He taped the heart, not the head. Ang gamito niya nga sukdanan or ruler, sukdo niya ang imong heart, dili ang naa sa imuhang mind. Okay? So, ang word of God nagaingon, even to give every man according to his ways, according to the fruit. So, meaning, pwede ni mo nga, matod pa, i-contemplate. Pwede ni mo kwinta-kwintahon usahay imong action. Okay? Nganong unsay gagawas kanunay sa imong baba, nganong sige kag adtuan ng lugara na, pero mayong kag, magalag magkinaunsa, paduol kita sa Ginoo, sa baba ni mo to. Pero your action determines where your heart belongs. The devil cannot read your heart. Dili mabasa sa yawa imong heart. Pero iyang ma-interpret through your action. Amen ba tadiha? Ma-interpret ni Satanas, unsay naa sa imong heart, through your action. Nganong kag sige balik-balik anang lugara. Nganong sige kag dikit anang bayhana. Nganong gusto gyud kana kanunay imong paliton. Okay? Nganong kana man gyud nga klase imong gusto. It's because
tungod sa imong gihimo, ma-interpret ni Satanas unsay naa sa imong heart. Lisod po kayo no, nga magdala ko og bula, niya i-interpret ninyo nga managat ko. Di ba? Nasabtan ko ninyo? Magdala ko og bula, niya mayingon mo, uy, kusog ding isda ron. Makayong mo, naunsa maning tawhanan ni. Dili mabasa sa yawa imong heart, pero ang imong action, kaya yung interpret unsay naa sa imong heart. That is why, si Satanas, muatak sa tua, kung asa siya last time na himong successful. Kung sa unang panahon na bagsak ka, anak nga weakness, di na mangita si Satanas og lain. Tested and proven na kanya nga mo na imong weakness. So, mo na ang pulong sa Ginoo nagaingon, bantayi ang imong heart. Okay? So, I hope magbinantay ita sa atong heart. Kung tanaw na to, medyo hambugiro na ta, gamay matod pa, adjust. Okay? Si Nebuchadnezzar gi-humble down sa Ginoo because God hates pride. Okay? Daniel chapter 5 verse 20. But when his heart became arrogant and hardened with pride. Okay? Niabot ang panahon nga si Nebuchadnezzar nahimong dependent siyang self. Nahimong hambugiro. O day na nga matud pa nila wa gyud mawala sa magpailob. Dili ka mabagsak kung naa ka sa ubos. Okay ba? No? Dili ka matumba kung naa ka sa ubos. Tumba naman kadaan. No? So di jud ka matumba pag naa ka sa ubos, no? Wa gyud mawala sa imo, wa gyud lugi. Okay? Kung di siya mga ikpasaylo, tunla. Kay nga naman, wa gyud mawala sa magpaubos. Okay? So, sa ato pa, sa usa ka higayon, gipaubos sa Ginoo si Nebuchadnezzar, apan tungod sa mga achievements and accomplishments and professions and tanan niyang success sa life, no? When his heart became powerful, he became arrogant and he hardened with pride. Kuyaw ning garbo, no? Giyon sa siya paghambol sa Ginoo, no? Mura siya og wild donkey. Nagkaon siya sagbot. Grabe, no? Di po siguro na itugot sa Ginoo magkaon tag sagbot. Pero kung atong i-generic term, no? Maintain na lang tas gulay. Dati-dati mang inasal. Sagbot gapon ng gulay, no? So dati-dati mang inasal, no? Food panda pa. Pero kung i-humble daw sa Ginoo na mga tag tinangkong. Okay? So he lived with wild donkeys and ate grass like ox, no? Dayon, ang nahitabo, until he acknowledged the Most High God is sovereign over all. Ang promotion, magsugod sa Ginoo, dapat gyud tang mo-acknowledge. Importante kayo nga mo-acknowledge ta. Ang kuna. Muna'y strength ni David. Angkon pag nay time. Okay? So, Panginoon, nanakay dako kayong balay. Sige na kagpa-post. Kabalo kang imong igsuon way balay. Kabalo kang imong igsuon nagpuyo sa payag. Nya ikaw, sige kagpa-picture sa imong gwapong apartment. Condominium. Nya, hinatag pag ito sa laing tao. Nya, sige na kagpanghambog. Mag-lead by insecurity sa uban. Okay? So, usahay, dili kinahanglan okay raman tong i-post nimo ato nang isgutan unya, pero sometimes ba kanang mura og wala na na-involve ang Ginoo nga ang imong motibo is ginapakita nimo nga mura nagigkakinsa nga naa. Okay? Another thing si Herod, no? Herod's pride. Ingon sa Acts chapter 12 verse 2 hangtod sa 23 ang whole story, nasayod ta nga si Herod is napo siya wisdom. Okay? Napo siya, adili day siya wisdom, kay gikan man sa Ginoong wisdom, kumbaga knowledgeable. Okay? So, ingon dito, naa siya gitawag public address. And during siyang public address, impressive. Usahay ning pulpito, no? Grabe makakonvince og tao. Grabe ang tao makonvince. During siyang public address, ningon ang mga tao, this is the voice of God, not of man. Kuyawa, no? Kaingon po, bright ta ning tawhanan ni, oy. Kuyawa ning tawhanan ni, oy. No? Pero,
but pasabot, during sa iyang public speech, wala ma-acknowledge ang Ginoo. So, importante din mo acknowledge ta sa Ginoo, no? Sus, kung di tungod sa Ginoo, di ko kaabot aning lugaran eh. Yan, that is acknowledgement. So, ingon ang pulong sa Ginoo, no? The angel of the Lord struck him down and eaten by worms. Grabe. It's because sometimes there are issues sa life nga dili ma-acknowledge ang Ginoo. Pride will cause your heart to harden towards God. Si Herod usahay, inggahi na po di ang kasing-kasing atubangan sa Ginoo. So be careful ta sa pride. Pride is a heart attitude sin that overflows into a person's motivation. So, motivating factor. Decision-making, and activities. So, attitude na siya nga gitawag nato na siya nga nag-motivate nga gikan sa kasing-kasing. Pride is the root of every problem we struggle with. Commonly, okay? Siya ang gamot. Usahay, wala kayo'y tay higala tungod sa pride. Usahay, kanang, bisag ka na lang, no? Nganong ang ubang tao di kayo mo dikit sa imo? Siguro maprinsipyo kay ka o anything, pero sometimes mo realize ta, kinahanglan ta mo stoop down into the level nga ang Ginoo ma-involve po. The heart of pride is focused on self. Ang pride nakafocus unsay para sa iya, dili kayo para sa uban. Muna gamay ra kayo ang giver. Dili tanan giver. Wa po ko nagpasabot nga kung dili ka giver, hambugiro ka. Pero usually, kumbaga self-seeking, nakafocus lang sa self. Pag may problema sa uban, wa kay labot. Muna ingon ang Ginoo, be merciful. Because one day, mangita po kag mercy. Mabot ang time, ikaw na po yung mga itabang, unya, ma-feel ni mo nga murag gipasagdan ka. Okay? Kanagaling ma-hospital ka, niya, way mo bisita, masakit ba ka? No? Di ba? Kabalo ko, dagan na hospital 3, walay ni bisita, way nagpakita, taga Victory Chapel, huwag yun nawong sa Victory Chapel. No? Masakit ka. Pero kabalo ba ka nga daghang kagkaubanan sa hospital nga ikaw pod wala ni bisita. So self gyud ang focus, no? Sige, wa ka bisita. Karong tuigan na lang nakabisita ba ka sa imong higalang nga hospital? Di ba wala pod? So ay na lang kasakit. Kaya kung gusto ka dapat gibuhat po na nimo sa uban. Okay? Pride breeds self-pity. Manganak gina siya og self-pity. Magsige na lang kaguna-una sa imong kaugalingon. Kay ang self-pity, which is the major component of depression. Na yung mga tao nga depressed tungkol sa self-pity, pero kung imo siyang ukayon, adtos pinakailalom, ang common denominator, pride gihapon. Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. Balikon ako, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance. So, di gid gusto sa Ginoo ang hambugiro. Okay? Wala na yung hambugiro dere. Gamay na lang. Gikan ko sa Cavite last week, ingon pa si Sir Malo, ang wife ni Pastor Seth, no? Taga Cavite. Ingon siya, nakalimot ko sa iyang word. Mawala na ang lahat, wag lang ang yabang. Mawala na ang lahat, wag lang ang yabang. Yes, no? Quotation to quotation. Mao na lang na nabili niya, na lang naghilabti. Ang karbo na lang. Our heart is important to God. Okay? Mauna nga nung gi-issue tani siya. Kay daghang mga stories sa Bible, sa 2 Chronicles chapter 26,
nang hilabot sa trabaho sa pastor, nasuko ang Ginoo, gibagsak siya sa Ginoo. Ang common denominator, pride gihapon. Okay? Ingon dito sa verse 16, when his heart is full of pride, nag-apil-apil siya sa trabaho sa mga priest. So, mo nang bantayan nato because our heart is important to God. You cannot make a good decision with a bad heart. So, pag bad ang imong heart, imong mga decision, magka-problema gyud. Okay? So, ang Ginoo nagtagad sa atong heart because it's the source of everything. Dayon, naata diri, nanimbata, nagdalatag Bible, kauban nato itong mga anak, atong pamilya, unya, di pag yun ta mo recognize nga hambugiro ta or dependent ta sa atong self. So, kung badlungon ka, i-correct ka, sa mga ka, uy, mura magka-perminting way kaligo, masakitan ka, pailob na lang, kay tinuod, magitpugod ni mong baho, orag way ligo. So, i-realize na lang nga, correction to para sa kuha. Okay? Nakuha ba ninyo? Correction to para sa kuha. Grabe po ka, bahua po ni mong ilok. Uy, kay kung dili ka, kung tarong ang imong heart, balik ko na ko, our heart is important to God. Kung tarong ang imong heart, di ka masakit, labi na og tinuod. Okay? Labi na og tinuod. So, kung tinuod yun, baho imong ilok, baho imong baba, baho imong tiil, sa imong kasuko, kay gisaway ka, i-admit na lang nga dili ka teachable. Okay? I-admit na lang nga dili ka teachable. Nahulog, garbo ra gyud gihapon. Okay? So guard your heart because it is the source of everything. According to C.S. Lewis, no? A proud man is always looking down on things and people. Looking down, no? Sige siya glantaw sa ubos ba? Kay feeling niya nasa sa taas. And of course, as long as you're looking down, kasi magkagtanaw sa ubos, you cannot see something that is above you. Unsay pasabutan na. Di nakakakita, unsay nasa taas nimo. Kaya nga naman, sige kaglantaw sa ubos. Sige kag-focus sa ubos. Nakalimot ka, nga naapoy napastaas nimo. Okay? So, mo na gitawag na to, isa sa mga problem sa pride. Okay. Atong isgutan ang two kinds of pride. Okay. Ang number one is proper pride. Murag mahadlok ko mo gamit aning word nga healthy pride. Naatay proper pride. Okay? So, Galatians chapter 6. Ingon sa Galatians chapter 6, verse 3 and verse 4, if anyone thinks they are something when they are not, okay? Nagpaka maalamon ka nga tinuod di ka maalamon. Bright ba? Okay? They deceive themselves. Klaro ba? Imo rang giilad ang imong kaugalingon. Sulti lang gud sa tinuod nga di gyud ka kabalo. Ano ba? Okay? So verse 4, each one should test their own actions, then they can take pride in themselves without comparing themselves to someone else. Okay? So, ang proper pride is without comparing themselves to someone else. Pwede na po dito manghambog, no? Okay? So, sama sa explain ni Pastor Kenneth last meeting. Nga, ang garbo na, pugnan na lang nato na pinagi sa pagpailob. So, pwede tang manghambog sa atong kaugalingon lang. Ay, salamat sa Ginoo, nga Lord. Thank you, Lord, nga gitagaan ko ni mong sakyanan. Ayun na nagsulti sa uban, kamu wala. Dito na nagsugod ang sala. Thank you, Lord, nga naa ko wisdom. Medyo taas da ko grado ron. Pero ayo i-compare sa uban. Okay, mo na gitawag na to, proper pride, not to compare ourselves to others. Ayaw i-compare imong self sa uban. Pwede rag ikaw ragod. No? Ikaw ragod. Nay usa ka gayon nga sige kog storya kung asawa naminaw ba. Samtang naminaw kong asawa. Dad, sige kag storya dad. Feeling gini mo dad, murag ikaw nagyoy kabalutanan. All-knowing nagyoy kaayo ka. Later na realize ako, bitaw pod no. Kanang usay mga istorya ta ba nga murag ganig kanang ang naminaw, wa ka kahibalo, bright pa ito nimo.
Unya, katawa ko ng word nga all-knowing. Di ba usahay ang nana po ta, no? No? Usahay ang nana po ta. Kaya namdam ko ni Pastor Edward na nagbisita sa ako na itong banda paminaw ba na bago sa church. Exhibition na siya pinakitiw-kitiw yun. Grabe. Okay. Wasa ka balo, yung katbang, professional. Nagtanaw-tanaw lang po, hilong kayo. Mas may giniring dili ta mga hambog, no? Hilom lang kayo, nagtanaw-tanaw lang siya. Ikaw, basi gusto ka mo try. Sus, paggunit. Ulawa, oy. Ulawa, oy. Okay? So, ang proper pride is dili ka mo compare sa uban. Kung naa kay talent nga special skills, no? Nga murag, no? Nagpa-tune up ko sa among piano one time. Nag-ayo-ayo siya sa iyang piano. Perting hawra, oy, ingon siya. Nganong ina nakakahawd siya ambot wa daw siya kabalo nganong bata pa daw siya na ingnana siya daw siya nag-eskwela piano. Naay mga tao gid ba nga built-in ba skillful na gani. Okay? So, naturally nadyo kay pride. Mulingkod kag piano tanang klase i-request nako kaya niyang tugtugon. Nya lami kay dili pa ulion ba kay maminaw kasaya ha. Nagi siya kanang gitawag na tug abilidad. Well and good, natural to nga pride, proper pride. Pero pag imo nang i-compare sa uban, mo na nay pride part 2 na to, no? Mo na siyang second type sa pride. So, ingon sa Romans chapter 12 verse 3, because of the privilege and authority. So, bang version, because of the grace. Okay? So, this is NLT version. Pero sa King James version, because of the grace. Remember, grace is a privilege. Amen? So, because of the privilege, tungod na ng word nga common grace, naman tayo gitawag common grace. Ang common grace, tanan pwedeng mo ampo sa masakiton. Pero katong special grace, na kay gift of healing. Sa uban, ikaw rin makaampo ana. Ang tawag ana, special grace. So, kanang, because of the common grace, the privilege, matud pa ni Paul, to the authority that is given unto me, I give each of you this warning. So si Paul mismo naghatag og warning. Unsa warning ni Paul? Don't think you are better than you really are. Ayaw pagpaka-feel nga unsa na gyud ka kakuyaw. Ayaw sige panghambog, ako di ko ana, no? Di ko pareha sa uban. No? Basta gani magsugod gyud ka compare sa imong self sa uban. That is a dangerous pride. Manghambog nagi ka in comparing sa uban because pride is the sin of comparison. Basta na gani mo compare na ka sa uban and that is a deadly pride. Mo nang gitawag na to nag-silent killer kay wa ka kahibalo gasimba ka diri maabot ang time pag di ka mo recognize ang Ginoo na mismo mo harden sa imong heart. Ang tawag na to ana callous heart. Kanang callous heart di na madutlag conviction. Kay bisan good ang pinakapangit nga magwawali. Remember, ang pinakapangit nga magwawali pag naa kay humble heart pwedeng dihugan sa Ginoo para sa imo. Basta humble ang imong heart. Pero bisag unsa kagwapo sa mga wawali, bisan pag si Jesus ang muwali, pag naay pride sa imong heart, basig mapareha kas parisiyo. No? Mangita gihapon kag mali. Basta magsige na kag pangita og mali, ni naay problema imong heart. The more ka nangitag mali sa uban, the more nimo gi-expose kinsa ka. Okay ba ta diha? Ha? The more ka sige panudlo sa mali sa uban, the more nimo gi-expose kinsa ka. Murag martud pa, ang tao daw nga di kapasaylo, nakalimot siya nga siya pinasaylo rapod. Kung di daw kakapasaylo, nakalimot ka nga ikaw pinasaylo rapod. So kung sige kag mali, no? Na-word gi-share akong asawa one time. Ingon siya nga, nganong ginasaway man na siya nimo, nakalimot ka sa una sa wayunon pug ka. No? Mura bag comparison sa trabahante ba? Nga namo gyud mga panahon nga gina-compare nato nga dili man gud siya kasabot. Ngano di sa una nakasabot puday ka. Inana pod sa pastor ug disciple ba? Nga murag usahay feeling nimo kay kuyaw na ka pero na remember nimo sa una
nagtuon pug ka. So, ang proper pride is do not compare yourselves to others. Ang ikaduha nga pride, gitawag tanig feeling of superiority. Mao ni ang dangerous pride. Okay? So, ang pride one ganina is a healthy pride. Pero kani, mao ni siyang dangerous pride. Kaya nga naman, feeling of superiority. Pansin mo, pag ang Amerikano mo anhi diri, sorry lang ha, kung na mga Amerikano diri o baka Amerikanohon. Di ba? Pag na mga taong kwartahan, maka-feel og superiority. No? Pag nakasakyanan ka, pag medyo ano ka, feeling of superiority. Pag makawali lang gani kag Amerika, maka ano lang gani ka, pag abot ni mo diri, maray nagyugkag ka ng superiority. No, wala may problema sa tanang privilege, pero the feeling of superiority, nga mura kanang murag ikaw na gyud ang labaw sa tanan. Ingon dito sa Luke chapter 18 verse 9, to someone who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. Kabalo ka, si Christ nagsulti ani. Naay mga tao nga ilang gi-look down. Sus, Ginoo ko, kabugo na lang gyud, wa na lang gyud kasabot. Okay? Mura bag feeling ni mo look down, natural to, nantay reaction o comment. Pero pag naana ang person sa imong atubangan, ayaw siya ipin down. Okay? Because that is a dangerous pride. Mura ra ba kagwa nagikan diha. Pasalamat ka nga nay kwarta imong ginikanan gipa-eskwela ka. Kana sila na masura pa para maka-eskwela. Muna masuko ang Ginoo pag i-look down nimo ang uban. Because sometimes as a Christian, we walk closely with God and lead and lives more righteous than others. By reality, gitawag na to kanang muraba og excel. Naga-excel kita i-compare sa unbeliever, no? Kanang thank God wala na ta sa bisyo, naturally makaingon kita gluuya ning tawhana, oy na-addict na. Okay? And tungod niya na, no? Naghimo si Jesus Christ og parable nga mas gi-honor sa Ginoo ang makasasala. Okay, tanaw na to. Ingon Ginoo sa verse 9, Luke 18:14, Jesus concludes the parable saying, I tell you that this man rather than the other went home justified before God. Ang katong iyang gi-look down, mao pay gidawat sa Ginoo kay siya mismo nga nagpa-feeling righteous. Okay, mo nang gitawag na tog self-righteous. Wa pa gani naluwas buutan na. Unsa na lag maluwas ko? Wa ko'y simba-simba, pero kamo, wa gid mo. Unsa na lag mo simba pa ko diha sa inyo, luoy kay mo. Okay. Wa pa gani ko kasimba. Kami gani nga kamo diha mag-away mo, magsinagitay mo diha, maglabayay mo og plato. Nagsimba man unta mo, kami gani way simba-simba pero wa gid mi nagsinumbagay. Mo na gitawag na to kanang comparison ba, self-righteous. Okay? Nya kaning parisiyo nga gikalagutan sa Ginoo, giingnan niya nga mas gidawat nako ning tao nga way kapanghambog siyang kaugalingon. Nganong di man niya i-compare ang kaugalingon kang Abraham? Nganong i-compare man niya diri sa makasasala? Which naturally ingana pud ta. I-compare na to atong kaugalingon sa mga tao nga medyo naapoy struggle o weakness, then ang nahitabo, di na to i-compare sa mga tao nga mas maayo pa nato. Okay? Mo na usay mo gawas ng insecurity. Kanang insecurity usahay, murag feeling nimo na lupigan ka. Okay? Because pride is a sin of comparison. We compare our strength to the weakness of others. There are times, delikado kayo pag i-compare na nato itong self sa weakness sa uban. Okay? Naay mga tao ang ilang strength, sayo kay mo mata. Sayo kay sa eskwelahan, di malate. Sayo kay sa trabaho, di gyud malate. Strength niya to. Napoy mga tao nga hilig og unya na, sige ka late. Unya, sige na to, ay, ako ba, absent na pod na. No? Usahay, wa ta kay balo, nga gi-compare na nato atong self. O ang delikado diha is you started to compare. So mo na gitawag na to the sin of comparison. Never look down on someone else. Never look down on someone unless you're helping them up.
Ayaw daw i-look down ang tao kung nasa ubos, gawas kung imo siyang birahon. Okay? So muna nga, ayaw siya i-look down, porque ba nakastaas niya na siya sa ubos, imo siyang i-look down? Okay? Dapat, kung naman lang siya sa ubos, biraha siya. Okay? So mo ni ang last session sa atong gisgutan nga pride, gishare ta ni diri sa church, it's because daghan sa tua, apil ko, wa nakabantay sa atong pride. Okay ba ta diha? Amin ta kay ang atong garbo matod pa nila hingtubo ang sungay. No, di na to patubuon ang sungay. Ang pinaka-perfect example sa pride, okay? Which ako naman ning gi-share, pero klaruhon ako. Ang pinaka-perfect example sa pride, pag naay mo badlong sa imo nga tao nga ubos nimo. No, nasa ubos nimo. Ang imong boss, kaya nimo i-humble down. Ang imong pastor, kaya nimo i-humble down. Ang imong silingan, kaya nimo i-humble down. Pero kung ang musulti sa imuha ultimo, niya ikaw naa, matandog imong garbo. Kay gitudloan kag ubos. Okay? Kung naa kay humble ug right heart, bisan siyang pagkaubos, willing ka magpaubos. Mo nang word. Kay naa makastaas, siya na sa ubos, mo nang gitawag humility kay willing ka munaog sa ubos sa iyang level. Porque ba cum laude ka, nya elementary graduate ra siya nya, correctionan ka matandog imong garbo, no? Magpabugo-bugo pod sahay para ma-express ang humbleness of the heart. Okay? So, si Christ nagpakita example, no? Philippians chapter 2 verse 3 Antod sa 9, ingon siya, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. No? Ayaw pag-isip nga mura og mas haod ka sa uban, be humble. Don't look out only for your own interests. Okay? But take the interest in others too. Lantawa pod ang ilahang mga struggles ug panginahanglanon. Verse 5, kani word ni Christ ha, si Christ nag-share ani nga reality. You must have the same attitude that Christ Jesus had. The same attitude. Though he was God, he did not think equal with God. Verse 7, instead he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave. Naay mga boss diri, naay mga manager diri, naay mga educated diri, mga intellectual, mga talented, took the humble position of a slave. Just because nag-training ka sa Harvard University, dili na nimo kayang magpatudlo pod sa uban. Okay? So, dapat naatay gitawag humble position attitude. Okay? So, verse 9, therefore God elevated him to the place of highest honor. Ang next verse ani sa ubos, he who humble himself shall be exalted, and he who exalt himself shall be abased. Okay? Lastly, the 5 heartbeat of pride, gamayng paglantaw sa atong kaugalingon, competitive attitude, Philippians 1:15, okay? It is true that some are preaching and out of jealousy. Ang atong attitude usahay, no, our actions, expressions determines where our heart belongs. Mukumpit na ta sa uban nga feeling nato na behind ta, there are healthy competition nga usahay i-challenge nato atong self to honor God, but sometimes to honor ourselves. Ikaduha, critical attitude, which ang pulong sa Ginoo nagaingon, yung sa Matthew chapter 7, no? Ang timbangan nga imong isaway sa uban, maor po'y timbangan nga isaway sa imuha sa Ginoo. Critical attitude. Do everything without complaining and arguing. Kaya ba ni? kaya ka nato ni? No? Buhata ang tanan, ayaw pagpagulbol, ayaw pagreklamo. Lisod, no?
Di ba gyud malikayan magpagulbol biya tag magreklamo gyud. Okay? Pero it is the expression, it is the heartbeat of pride, no? Mga critical attitude. Mo na day ingon nga bantayan nato 2 Peter chapter 3. Bantayan nato atong baba kay if you love to see good days, guard your mouth. Ikatulo, selfish attitude. Okay? Ingon dito sa James 3:14, if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart. Okay? So, pasabot manghigala, self. Nakapokus sa self. Ang gihuna-huna, concern sila sa ilang self. They protect themselves at the expense of God's calling. Calling ang Ginoo sa atong life, pero giprotect man nato atong self, gikalimtan nato ang calling ni hawa ka sa church. Kung imong protectionan ang imong self, wala pa ka namatay sa imong kaugalingon. Ang tinuod nga disciple is death to self. Take up your cross. Ang tinuod nga disciple is namatay na siyang kaugalingon. Pag nakafocus ka sa imong kaugalingon, pag mangluod ka, masilo ka, malain ka, magbitbit ka, kahiubos, but pasabot, naapa ka sa imong self. Ang tawag na to na selfish attitude. Ang bottom line niya na, pride gihapon. So, one reason, balik taning subject nga pride, kay there are times, di pagid nato ang kunon ang atong pride. Bisag unsaon, di pa nato mabali ang atong pride. Okay? Revenge or vengeful attitude, manimalus paghihapon ta, to the point, usahay nga mohawa ta sa church, sa atong kasuko. Wa na to gihatag sa Ginoo. That is still pride. Kay natandog ang imong ego. And lastly, judgmental attitude, which usahay nahimutang judgmental, nakalimuta nga kita daghan pong dapat sawayon sa tuwa. Atong ginalantaw ang kapakyasan sa uban, nakalimuta na atay kapakyasan. Wa nagpasabot nga strength nimo to, weakness niya to, katungod nimo nga hilabtan, badlungon siya or hukman siya. Kitang tanan pinasaylo sa Ginoo. So sa atong pagtapos, no, diri mo end ang atong subject next meeting natay bagong series, no. So murag upat ka beses na nato gisgutan ning pride. I hope na atay i-maintain nato ang humble attitude. Ang humble attitude bisag klarong usahay na atay mga dapat i-correct sa tuwa, no, bisag mga personal na lang nga saway o personal na lang nga opinion sa uban, dapat dili ta mo hatag og panimalos kay ang humble attitude concern ang Ginoo sa atong heart, no? So every day, no, na mga leaders na to diri sa banda, leader sa choir, unya mas gwapo pa kag tingog sa choir leader, no, maintain lang sa flow sa Ginoo. Be humble kay ang Ginoo nakakita ana tanan, okay? Sa mga mag-asawa, no, magpinasayloay, magpailubay, no, sa mga ka-minister, sa mga hawd nga mga gifted nga mga disciples, be humble all the time. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Man, manindog ta.